Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, June 19 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, no, huwag niyo muna kakalimutan na mag-like at subscribe at pahit ng notification bell para ho pag may mga update tayo sa lagay ng ating panahon, mabilis ko po kayong nano-notify. So sa kasalukuyan ho, meron tayong low pressure area na minomonitor po, no. Nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po yung may lokasyon ngayon na 160 kilometers west of Bacnotan, La Union. Take note, ipapaalala ko lamang, unlikely o low chance o napakaliit ng chance na ito yung maging isang ganap ng bagyo within the next 24 to 48 hours. Then ina-expect natin sa mga susunod na mga oras, posible itong malusaw at palabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, itong low pressure area po na to ay nakakaapekto pa rin, no, sa ilang bahagi po ng ating bansa. So dito muna tayo sa forecast weather condition natin bago natin balikan yung low pressure area or kung may mga posibilidad ba na maging bagyo, may mga bagyong papasok, no? Alamin natin mamaya. So forecast weather condition natin sa area po ng Metro Manila, La Union, Pangasinan, Bataan, Zambales, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at kasama ho dyan ng Batangas at Cavite. Asahan ho natin ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Madalas ho nangyayari yan sa hapon ho at sa may bandang gabi dahil po yan dito sa low pressure area. Though hindi naman natin ina-expect na malalakas yung pag-ulan dahil mahina o unlikely yung chance na maging tropical depression na itong low pressure area. Wala rin siyang bugso ngayon, mahina lamang siya. So expect pa rin natin yung posibleng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi, no? So yung mga lugar na bahain, mag-ingat pa rin tayo, no, sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area in case magkaroon ng malalakas at bigla ang malalakas na pag-ulan. Magkagayon man, meron pa rin tayong tinatawag po na intertropical convergence zone. So ito yung salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere na patuloy pong nakakaapekto dito po sa area ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani at Sultan Kudarat. So asahan natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm pa rin, no? Madalas din sa hapon at sa gabi. Itong mga thunderstorm, mga pagkulog at pagkidlat, madalas yan talaga sa hapon at tumatagal yan minsan ng 1 hanggang 3 oras yung pinakamatagal. May kasama rin yung malalakas sa pag-ulan at minsan sinasamahan din ng malalakas na hangin. So meron din tayong tinatawag ngayon, mga kaibigan, na easterlies. Ito naman yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Patuloy itong nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Mga kaibigan, ipapaalala ko sa inyo, hanggat meron po tayong easterlies, maliit yung chance na may mabuong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Napansin naman natin yung low pressure area, unlikely o very low chance talaga na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero once na bumalik ho ang southwest monsoon or hanging habagat, dyan natin ina-expect yung mabilisan na pag-develop, no, ng isang low pressure area papunta po sa tropical depression hanggang sa maging malakas na bagyo. Pero pagpray natin, no, ngayon magpasalamat tayo dahil meron ho tayong tinatawag na monsoon break. Ang ibig sabihin ng monsoon break, ito po yung pansamantalang walang habagat, no? O pansamantalang pagkawala ng hanging habagat, pero hindi naman yan totally wala na. Bumabalik-balik yan. So tignan natin ngayon, mga kaibigan, yung tinatawag pa rin natin, no, na tropical cyclone threat potential. Ito po yung potential na posibleng magkaroon ng bagyo. So papasok tayo sa week 1, which is pasok dyan ng June 18 hanggang June 24, 2025. So very clear, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon o low pressure area na bagyo papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng week 2, ito pakatapusan na to, no? Papasok na ito ng July. Ang week 2 natin, pasok dyan ng June 25 hanggang July 1. So meron tayong na monitor na low chance, no, na low pressure area na maging isang ganap po na tropical depression. Low chance na maging isang ganap na tropical depression, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad, no, na magbago yung condition yan. So patuloy ho natin yung imo-monitor. Tulad ng aking sinasabi, meron na tayong na-monitor na
unang bagyo, no, si Auring, at natapos na nga yan, hindi yan na nakaapekto o hindi yan na minsala sa ating bansa. Salamat sa Diyos. Pero yung panibagong bagyo na posible nga pong mabuo, ine-expect natin bago matapos po ang buwan ng June, no, isang bagyo pa. And hopefully, sana nga ho, no, ipag-pray natin na wala ng bagyong mabuo. Magkagayon man mga kaibigan, wala man tayong bagyo o low pressure area na talagang namiminsala ngayon, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, maghanda pa rin po tayo sa mga posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan, madalas huyan sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorm. Tignan nyo mabuti, no? Alam nyo, kapag sinabi nating mga bagyo, madalas yan talaga, pumapatak yan, start yan, pagdating ng June, July. July to August mga kaibigan, ina-expect natin pagdating ng July, isa hanggang 2 bagyo din ang posibleng mabuo. Pagdating naman ng Agosto or August, no, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong taon po kasi noong 2025, no, ay na rin po sa pagkatala ng Pag-asa, 11 hanggang 19 na bagyo ang posible nga pong mabuo. Pero hindi po lahat ng mga bagyo na ito, no, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi po lahat ng mga bagyo na papasok sa ating bansa ay malalakas na bagyo. May mga kategory na malalakas na bagyo kalagitnaan na o bago tayo pumasok sa sinasabi natin na December o yung patapos na ang buwan, no, ng tag-ulan. Ibig sabihin, pagdating po ng mga November, December, pa-January, dyan mahihina na yung mga bagyo usually. Pero magkagayon man, wala man tayong bagyo, pinapaalala ko sa inyo, asahan pa rin natin na medyo maalinsangan na panahon, especially sa malaking parte po ng Metro Manila ngayong araw nga po ng Huwebes. So, ugaliin po magdala ng sombrero, no, payong at jacket, kapote. Paghapon po, posible ang mga banta ng mga pag-uulan, lalo-lalo na yung ating mga anak na papasok sa eskwela, yung mga uuwi, yung mga papasok sa trabaho, yung mga ating mga motorista. Mag-ingat po tayo sa banta po ng mga pag-uulan. Wala mang bagyo tayo na minomonitor na ngayon ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magpasalamat tayo. Pinapaalala ko lamang, kapag ganitong nasa rainy season tayo, no, may umuulan man sa hapon dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Kapag umaaraw naman, ibig sabihin meron tayong banta ng easterlies, no. Sana humalinaw sa inyo. Kapag maaraw din, dyan din yung sinasabi natin na monsoon break. Wala pong hanging habagat. So, mas maganda ho yung ganon. So, ngayon, paalala ko pa rin, no, lagi po tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Lagi po kayong mag-antabay sa aking mga weather update para alam po natin ang lagay ang kondisyon ng mga lugar natin. At pangalawa, no, ugaliin po natin na mag-safety ng ating mga gamit, no, kasi hindi natin talaga na-expect minsan sa hapon biglaan yung mga bugso ng mga pag-uulan. So yung mga importanteng gamit natin tulad ng mga papeles, itago nating mabuti sa hindi po naaabot ng tubig. Sa pangatlo natin paalala, ugaliin maglinis ng kapaligiran. Napaka-importante ho. Kapag ka nagkaroon kasi ng mga basura dyan sa kanal, no, tapos bumusa malakas sa ulan, bumabara yan. Kaya ho nakakapagtaka, hindi talaga minsan biglang bugso ang pagbabaha, no? Bugso ang ulan, bugso din ang pagbabaha dahil po sa mga basurang nakabalandra po, no, nakakalat sa ating kapaligiran. Sa ngayon, yan muna ang update ko mga kababayan ko, mga kaibigan ko, sa lagay ng ating panahon. Meron pa tayong update sa mga susunod na kaganapan. So please, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.